ko yung kotse. Ayan, may nakalimutan yata. Ang lakas ng ulan eh. Ayan. Hindi nagja-jacket ito, makulit. Yun yung ano niya, yung pakayong niya galing pa ng Pilipinas eh. Sa hangin, parang mababali yung lamig. Lamig ano? Malamig, chi. Tingnan mo paano nabali ito. Naku, nasira na yata yan. Gara na Patuyin mo pala. na lang Oh, muna. balik ko. Ano? Tingnan natin. Balita. Hindi ka nga chinelas niya. Kasapatos ako. Nakasapatos siya. Nakasapatos sa paa. Lagi yan nakachinelas eh. Papasok lang naman. Pagdating naman sa ano eh. Pag uwi, nakasapatos na. Trabaho naman, nakakalags naman ako. Ay, yan. Mga giniginaw kayo ah. Mga bata. Lamig eh. Si Jermaine oh. Nagdala ka ba ng payong mo? Oh, may makapain yun. Sa harapan nga, bahan eh. Hiram ni Jonas yung ano eh. Alin? Hindi ko meron siya payong mahaba. Ah. May folding ka pa ba, mami? Ito, gano'n mo sa kotse. Ay, blue? Dala-dala nga niya eh. Hindi nakapasok kay Jermaine. Tingin sa harapan. Ang dark blue. Nakakainis dito sa harapan na to eh. Laging bumabaha dyan. Kaya hindi na ako nagpa-park dyan eh. Ay, naka. Mahirap. Anong agenda natin ngayon? Ayan, may nakalabas siya. Fish. Fish ba? Hindi, bang-baon niya yun. Pambaon yan? Bango sisig yung baon niya bukas. Kaya mag-fun na lang tayo. Papa! Eh, si Papa. Pahinga muna ako sa dali. Pahinga ko muna, syempre. Sarap niyan, Dira. Wonton, fried wonton. Katerno ng pho. Nang ano? Pho. Beef pho. Same nung inaano natin. In-order natin sa... Tawag mo dun? Pho City. Eh, maulan. Masarap yung may sabaw tsaka ganito. Yun yung maliliit na ganyan yung mga... I-deep fry lang yan. Ano lang to? Ground pork, garlic, green onion at saka onion. Ano seasoning? Nalagyan ko ng liquid seasoning konti. Tsaka soy sauce. Salt, pepper. Ano to? Ay, yung sa pa. Sisig. Yun pa sa pa. Ito para sa bango sisig. Bango ng bukas. Uniforme pa. Naka-uniforme pa siya eh. Para Ay, mas feel na feel. feel mo ba? Alay, kung ate ko mamaya po, upo, nanonood ako. Nanonood kami ng ano eh. Layo pa ako bukas. So, grocery. Sabay magtulog. Ay, grocery day pala bukas. Ayan. Yep. Kaso lakas ng ulan lagi eh. Pero mukhang titila na Bukas bukas. naman wala, pero cloudy. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ito yung broth. Ito yung broth at saka yung beef nandiyan. Yeah. Salain na lang. Sakto, mainit. Malamig. Kaya ngayon na naisip ko, kanina pa lang. Ayan na. Ayan na. Assemble na, assemble. Toge. Wala lang ano, wala lang Thai basil. Pero, pwede na yun. Cilantro. Okay. Ayos. Bango ah. Yung mga bango, wala pa yung sabaw niyan. Ay, lalagyan mo ba sabaw ta? Hindi, ganyan lang yun. Ganun lang pala. Talaga hugasan eh. Okay lang yun, hindi naman ikaw maghugas na yan eh. Kawawa na, hindi matulungan. Yun. Dapat nakabili pa tayo ng dalawa niyan para sa atin, ano. Oo. Solid sa sabaw yan. Yung sabaw yung ano dyan eh.
Panalo lalo eh. Lalo malamig. Sarap nga eh, parang nagugutom na ako eh. Yan ang aming deep fried wonton. Tsaka beef, ano to? Spicy peanut beef satay. Ito yung order namin laging combination doon sa ano eh, sa Fa City. So ngayon kaysa bumili ka, magkano na isang order eh? Mahal na. Yung isang order namin na ganito na pang 2 tao naman na, $18. Tapos yung ganon, 10. Usually 2 order lagi. Both 2 order. So, mas nakamura kapag gumagawa talaga. Let's eat. Ayun o. Taob. Taob ang pagkain. Busog na, busog na. Kung dinardash pa natin yan, malamig na pagdating dito. Tsaka hindi ano na yun, yung ubod na ng mahal. Kasi magkano pa extra na bayad. Eh, ano lang, mura na. Tatangan Jonas pa, kung binili ko roba, ginawa. Mas sarap na sabaw, kasi lalog na tumalamig. Ito na yung ano, yung si stage. Ibili namin, naalala nyo yung bear lang na puti yung Nakikita pa nga eh. Hindi na halata. Nilagyan niya ng ano. Para mukhang may damo-damo. Ay, may kahoy pa sa likod eh. Tigis yan, di. Yun. Ganda na. Ganda na. Pwede na sa yan. Masagwanda. Dapat pala Alas dinikit na. ko na rin to eh, no? Nag-chill lang sila. Chill. Ayun, kasama yung mga yun. May bantay. Hindi chill yan. Bugbugan ang gusto niyan. Ayun, may nag-ano pa sa likod oh. Si Dalsim. Favorite niyang player. May Eh. meditate. National accused of plotting to carry out an ISIS attack on a synagogue in New York came to Canada on a student visa. I've been getting questions about an individual that entered Canada and has been arrested in charges related to in May of 2023 and was given and entered Canada on the 24th of June. Hindi lang isa eh. So 2023. Terorista daw? He was on a student visa. Nahuli na. Yeah, he was granted a student visa in May of 2023. Student visa. Yun lang. Of 2023. That Wala What eh. can you even say at this point? He looks completely are entering this country while pretending to be students. Several months Yun ago, lang. Mark Miller probably thought none of this would ever become an issue because it was at that time he said that international students are all given security and police background checks. Generally speaking, if someone were Ayan. Furthermore, not a one-off situation. Earlier in the year, a 19-year-old international 19-year-old student lang. from Sri Lanka went on a stabbing spree, killing 6 people in Audi. Furthermore, Student din. Syria-based Sikh activist Yun Hardeep lang, Singh hirap na Jones nun. allegedly Ayun murdered pa isa. earlier this year by Indian government agents who entered this country on student visas, pretending to be students. Hindi, ibig sabihin, hindi na chinecheck talaga yung ano. Hindi no? na natin check na mabuti, di ba? Yung mga background. So yun. Isa rin yun sa mga ano, nagiging problema doon sa ano, ng student visa. Nagagamit ng mga hindi dapat. Oo, kasi nakakasabay sila doon sa flow ng ano ng mga pagpasok dito sa Canada ng mga student, international student. International. Siyempre, may mga terorista, may pondo rin yung mga yan, di ba? Yung mga sariling grupo yan. Ayun. Kaya lang, ibig sabihin, hindi sa ganun talaga kahigpit mag-check ng ano, background check. Yung background. Kaya nga, nung ni-interview yung si Mark Miller, parang hindi niya masagot. Parang na, dahil sa kanya, nakapasok yung mga tao na gano'n, naghahasik ng kaguluhan sa dito. Tsaka sa, isa sa US na huli, yung Pakistani. Ano, sa US. Sa US na huli kasi nga magpapasabog ng mga synagogue ng mga Jews daw. Ayun o. Yun ang Ayun. mahirap. Tapos kabi-kabilaan pa yung mga protesta ng mga Indian student, East Indian student sa Brampton, Ontario. So kung sa isang part ng Ontario kasi nga Dami talaga. ang dami nilang mga estudyante tapos yung iba nagrereklamo
binagsak daw sila ng ng university. Binagsak daw silang ganyan, marami sila. Hindi nila maano na Hindi matanggap kasi na nga nila na yung umagri sila sa mga gusto ng agency nila Dapat nagano muna sila. Nagbasa-basa talaga sila. Hindi yung basta, sige, pwede kayong pumunta, bayad na lang. Tapos nag-ano sila ngayon, mga nagpo-protesta, mga kanto-kanto, mga malapit sa mga sa school. Inaano nila na bakit binagsak nyo kami, ganyan, nagbabayad naman kami. Tapos yung iba, gusto ng ng extension ng mga 2 years para daw i-process yung mga papers nila. Eh kaso pa-expire na nga. Gusto pa nila ma-extend. Anong sinisisi nila? Gobyerno ng Canada. Unang-una sa lahat, pagpasok mo ng Canada as a student, alam mo dapat kung ano yung yung lugar mo, di ba? Hindi yung umaasa ka na na magtatrabaho ka ganyan na oo, kailangan talaga natin 'yun. Kaya lang yung pondo mo na hiningi ng kumbaga proof of funds mo para masuportahan mo yung pagiging estudyante mo rito sa Canada. Hindi yung para ipakita mo lang tapos wala lang. Kasi nga marami nangyari ang dami naging loophole. Ang dami. Kaya ang daming nakapasok. Gaya nga, kita mo yan. Terror attack, mga terorista na nakapasok dito under student visa. Samantalang nag-apply kami ng dati napapunta rito work permit at saka PR. Lahat yan may background check. Sa kakabaka-baka pa, baka bumagsak ka kahit wala ka ng mga record or kahit na Yung pala, wala lang yun Wala, formality lang. Formality lang pala yung dating nun. Kumbaga, parang ang daming mga lahi nila na sila mismo yung naghahasit ng gulo, nagpo-protesta, na hindi naman dapat. So, paano yung pag nakita ng mga ibang international student, gagayahin na lang nila, di ba? Magkaka-ano na yan, rumble na ng kaguluhan. Na nga tayo sa inflation, ganyan, marami na mga nangyayari dito hindi lang sa Canada, kundi sa buong mundo. Parang mas lalong gumugulo pa. Tapos sasabihin nila napanood ko nga doon sa yung Rebel News naman. Nagpo-protesta sila. Sabi nila hindi dapat sila pinapauwi sa lupa na ninakaw din. Sabi nga na stolen land. So ano ibig sabihin nito? Sabi nga nung nag-interview sa kanila. Hindi nila ma-explain yung Camaro ba yan, yung dalawang barko na sinauna pa 1920s or 40s. Mas earliest pa. Oo. Mas early pa. Na ipinabalik sa India. Kumbaga, masalimuot yung history nila. Noong pa man, gusto na nilang talagang pumunta rito at magstay dito. Kaya lang, na-hold sila. Tapos ngayon, binubuklat pa nila yung mga kabulukan ng mga... Yan na, stolen land nga raw ang Canada. Kaya ba't sila papaalisin? Kaya nga yung tanong nung nag-i-interview doon sa Rebel News, sabi niya, kung ganito ang Canada, bulok ang sistema, pangit ang gobyerno, pangit ang governance, ganyan, pangit yung mga ginagawa, tas maraming racism sa mga lahi nyo. Bakit nag-i-insist kayo mag-stay? No, pangit naman doon. Pangit nga yung sistema para sa inyo. Pangit nga ba? Bakit kailangan nyo mag-stay? Sagot nung isa, sabi niya, 2 years ako nag-stay dito, nagbayad ako ng mga dahil pagdating pa lang doon, nagbayad na sila nagbayad ng mga na sila ng tax, nagbayad na sila ng ganito, ng mga fees. Sabi niya, yung mga yung mga road na yan, yung mga establishment na yan, meron kami diyan, contribution diyan dahil sa nagbabayad kami ng tax. Oh, napakamot na lang yung yung nag-interview kahit siguro ako kung ako yung nag-interview bakit ganun? Lahat naman tayo dito nagbabayad naman kung tayo. gusto talaga lumaban na sa patas, try nila yung mga magagawa nila para magkaroon sila ng status. Kung talagang demand sa ibang way, kung kailangan na lipat sila sa ibang province, tingin ng pwede silang maghanap ng trabaho na mas maganda, or let's say iba nga, kaya lang sugal yun, nag-aaral yung iba uli. Kaya lang, yun. sobrang na yun,
Ang hirap na i-sustain nun pag ganun. So, kailangan meron ka desisyon talaga. Hindi pwedeng yung... Kasi yun, nasasayang din yung panahon nila, kakarali nila. Oh, tsaka bukod pa doon, isipin din nila bakit sila bumagsak. Meron ako napanood na short video lang sa Instagram. Before we do the exam, sabi nga sa mga estudyante, lahat sila puro same na lahi lang. Sabi niya, mag-swear kayo na I will not cheat. I will not cheat. I will not cheat. Sabi nga. Tapos ginagago nila yung Pinagtatawanan nila yung pinagtatawanan nila yung yung prof. teacher. Yung professor. Babae, pinagtatawanan nila. No, sabi niya ganyan. Kalahi din nila yung teacher. No, I know. Sabi niya ganyan. Kailangan i-swear nyo, ganyan. Tapos kunyari, hindi sila nag-i-English, hindi sila marunong mag-English. Wala doon pa lang makikita mo, sabi ko nga doon pa lang makikita mo na yung diligence ng pagiging, ano ba talaga yung purpose mo kaya pumunta ka dito. Ang purpose mo, di ba, para mag-aral. Pag nag-aral ka, nakatapos ka, magawa mo yung mga paper documents mo na pwede kang maging permanent dito. Yun ang talagang hindi, sila, pagdating nila, Gusto easy, trabaho kagad, trabaho na easy lang, ganyan. Napapabayaan nila yung nila. Kahit yung mga ibang kalahi nila, sinasabi na Hindi kaya nagsimula lahat yung tungkol dyan dahil nabuking yung tungkol doon sa mga private school na kinukuha sila. Tapos, kalahi rin nila yun. tapos ang nangyari, wala talagang actual school. Meron naman, may actual school, pero binagsak sila. Nagbayad daw sila ng mahal. May nag-start nagreklamo dyan, pinagbabagsak doon, nagsimula na ng doon na nabuksan lahat. nagkanda loko-loko na, nalaman na yung sistema. Nagkaroon tuloy ng mga changes sa policy. Damay na lahat. Kasi Kaya sila nakawawa rin. yung mga iba na Ibang pumapatas lahi, na iba, di ba? Na talagang ginagawa yung dapat. Ay, nako. Mahirap na nga yung sitwasyon, lalo pa nilang pinapahirap. Sa tingin nila, doon sa mga ginawa nila na yun, hindi sila papauwiin. Kumbaga, pag inano nila yan, pag pinaboran nila yan, maagaan rin yung mga ibang lahi, di ba? Mag-aaklas din. Bakit ganun? Sila lagi yung napapaboran. Saka Bakit? yung mga changes naman, babang lang talaga kasi yan ang bilis kahit naman noon Magbabago ngayon after ilang months lang. Palit na naman. So may mga changes na pinag-iisipan din yung sa immigration. Nag-trigger yan nung nung kailangan din nila ng income dahil nga katatapos na ng COVID, di ba? Doon nila binuksan talaga binuksan nila talaga yung mga international student kaya dumagsa ng husto Yun lang, nung nag-pandemic. Sabay-sabay nung pasok kasi kailangan ng tao dahil kukunti yung mga willing magtrabaho. Tapos inopen nila na 40 hours. Ngayon, biglang nag-cut sila na sa dati. Wala, iba-iba sistema. Ngayon, nakasabi raw muna 2 years cap. Ano pa naman yun? Hindi pa Finalize. Pero yun yung inaano nila. Pinag-iisipan. Nag-start na sa Ottawa, di ba? Pero sana nga wala Puro na lang puro ganun ang mangyayari dito sa Canada. Pero dapat nga, nung panla ginawa yun, let's say, pumasok ngayon, may quota. Pag okay na yung quota, stop muna for a while. Tapos, balik uli. Nangyayari, walang quota-quota Kaya, ang bilis nung pasok. Minsan ayaw mo na rin pakinggan or ayaw mo na rin i-discuss yung mga ganung bagay, lalo na sa mga parang nagiging racist yung dating, di ba? Parang lagi na sila. Pero, sino ba yung talagang laging nagpo-protesta? Yung Sino mga ba talaga? nanonood sa atin, naman sa amin lang yun. Yung napapanood lang din naman namin. Oo. Ibig sabihin, hindi Kumbaga yun yung usual na nangyayari talaga yun talaga yung nangyayari. Yun yung nakikita ng bawat isa Kahit yung mga sa amin nila, sa trabaho na lang. Nainis talaga sila kasi bakit ganun? Yung anak namin, ganyan, nag-a-apply sa hindi tanggapin. Hindi talaga makapasok. Hindi makapasok kasi nga, puno daw, ganyan. Tapos makikita mo yung Tim Horton sa kanila, puro Indian daw. Minsan ayaw na rin bumili nung mga kasama ko dati, lagi sila kape, ganyan, kape. Ngayon parang sabi niya pag napapanood ko yung mga video sa Facebook, yung mga paano nila yung pagkain, ganyan, paano sila parang nasisira yung image nung di ba, nung brand.
naapektuhan din yung mga Wala, marami syempre sila rin naman ang kasi may mga may-ari. Wala, kaya magagawa talaga. Sanga-sanga na yung yung problema pagdating sa mga ganun Syempre, hire nila yung palahi din nila. Yun nga nagiging nagiging parang hindi na multiculturalism yung dating ng ng Canada parang Nado-dominate na ng nado-dominate na nila. Meron nga isang streamer bakit daw ganun, ganyan, bakit nagrarally dahil sa bagsak lang daw kailangan nang ipaglaban, ganyan, inaapi na sila, may racism na, may kasi nga dapat nun, kahit na nagtatrabaho sila, tinututukan pa rin nila yung pag-aaral nila. pag-aaral. Kasi nga, yun yung main goal mo, mag-aaral. Kasi ako may mga kasama rin ako sa trabaho student sila, visa, pero kahit na trabaho sila, make sure nila na priority nila is yung pag-aaral pa rin. Kasi yun yung nila yung susi nila, di ba? Susi nila para magkaroon ng degree dito at makapagtrabaho na mas maganda. Sila parang wala lang. Para lang sa Trabaho papel. Para lang magkapapel, makapag-stay dito. Wala. Tapos gaya nga niyan, low wage ang makukuha ng trabaho. So sabi nga, paano pa kayo nakakabayad ng bills? Kung magbabayad kayo ng lamian nyo, bayad kayo ng bahay, ng kung anik-anik. Wala na, baon na sila sa utang. Ngayon, Kailangan marami na rin mga krimen na nangyayari sa Ontario. Kahit saan naman, hindi lang sa Ontario. Marami na talaga. Kasi Dahil nga sobrang ang inflation talaga. bukod doon, dumami yung population, di ba? Sa mga Biglang taas yung dami ng populasyon. populasyon. Dahil ilan lang ang big city dito sa Canada, di ba? Parang bilang na bilang mo lang din. Marami mga small town, pero small town, tahimik pa nga small town Minsan mas maganda pa nga Parang pag gusto mo ng tahimik na doon ka na lang no? So, ma-relax, small town. Wag naman yung sa sobrang small town na gaya ng Hindi, yung pinagalingan malayo. Pangit naman yung mga malayo talaga sa big yung mga tipong outskirt ka lang, pero medyo hindi ka sa sobrang crowded na. city. Para medyo tahimik. Ay, naka. Problema talaga Nadadagdagan pa lalo. Kaya lang, lalong humihigpit dito sa Canada dahil nga sa mga nangyayari sa... Dami nga mga nagme-message na na yun nga, paano pagkaganto, pagka yung sa mga student visa, paano yung mga application na ang naipasok na. hirap. Hindi naman namin kayo masagot lahat kasi syempre, Hindi naman kami expert hindi dun kami dun Sinishare lang namin yung mga napapanood din namin, yung mga nakikita namin sa balita, tsaka yung mga yung aming opinion do sa mga nangyayari. Kaya nga yung kung gusto nyo check nyo sa immigration. Hmm. CIC. Para kahit pa paano updated kayo, lalo yung may mga naipasa na. Pero sabi na may mga nakapagpasa naman okay naman, ipaprocess nila yon. Basta hanggang August lang. Meron bang magandang sinabi yung si Risnek yung doon sa Rebel News, sabi niya, eto na lang, bibigyan kita ng magandang situation, sabi niya ganyan. Paano kung pumunta ako ng India? Nagustuhan ko sa Delhi. Tapos sabihin ko dun, dito na lang ako, mag-stay na lang ako dito as a resident. Tapos hindi sila pumayag, magpo-protest ako. Sa tingin mo, papayag ang gobyerno ng India na basta-basta na sasabihin ko gano'n na mag-stay ako dito? Hindi nakasagot yung Sabi niya, ibang sitwasyon yun, ganyan-ganyan, iba yung... pareho lang sabi niya, kayo, gusto niyo rin mag-stay dito. Nakikipaglaban kayo sa pag-stay din dito. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat mapagbibigyan ng gobyerno natin. Sabi ganyan. May mga mapapauwi pa rin at may mga makakalusot. Hayaan na lang muna. Mag-ano rin yan. Mag-hayaan na natin humanap sila ng solusyon dyan sa mga Ayun na nga. Kaso problema nga, dyan sa syempre, immigration. habang tumatagal, dapat talaga i-shutdown muna nila yung student visa na yan. I-limit nila. I-limit Kumbaga, nila. i-ayusin. Gayahin nila yung Australia, di ba? Ang ganda na sa Australia Dami na rin dun Hindi, ibig sabihin, may regulation pa rin. Tsaka may limitation. Pag ilang taon na yung yun, may limit yung mga age. 40 lang ito. 44 limit sa lang diba? Australia. Dito, kahit matutong student pa rin Hirap pa pagka late ka na nag-start dito. Ang hirap kasi syempre tatrabaho ka, aral, Oo, yung katawan mo, rating. hindi basta-basta. Hindi na gaya ng bata ka na mas mabilis. Tsaka nakakapag-adjust yung katawan mo pag bata ka pa Ay, Correct. nako.
Pero ayaw naman namin na maging kumbaga bias sa alam naman namin may mga sitwasyon din na iba-iba rin naman kasi tayo ng sitwasyon. May mga sitwasyon din na talagang siguro buwis buhay na o taya na talaga lahat ng ari-arian nila sa lugar Yan nila. na nga. Kaya kailangan nila talagang magstay. Hindi naman natin alam kung anong kanilang mga pinagdadaanan at saka na paniniwala. Kumbaga sa kanila yun eh. Oo. Ang Basta tayo, nangyayari note lang, lang para updated sa nangyayari. ang nangyayari lang talaga yun nga. May mga nakakalusot na mga kagaya nga ng terorista, mga Kasi nga, sobrang luwag. Oo, yung mga member ng ISIS, mga ganun. Ay, naka. Sana lang, di lumala yung sitwasyon dito sa Canada. Sana. Eh, wala. Dami na rin tao talaga. So, yun lang naman ang aming chika for today. Chika. Sana nagustuhan niyo yung kanyang ginawa. Masarap. Nagustuhan niyo, natikman ba nila? Hindi. Masarap nga, sabi ko. Lolo mo. Hindi, i-share mo naman yung recipe sa Hindi, kanila. napakita ko na dati yung pero yung wonton, hindi ko napakita. Kung paano. Pero simple lang naman yung wonton, di ba? As in, ano lang yun. Para ka lang gumagawa ng lumpiang Shanghai. Kaya lang, wonton wrapper ang gamit. Ito Mabilis. yung panggawa namin ng wonton, yung daliri na maliit. Yung mailit na, marami nagagawa yan. So, ako Nasuntok pa ako niyan. nasunto ka. Hindi ko naman sinasadya yun. Boom! Akala ko balikat, sabi ka na. Yung pala, mukha mo na. Mukha bang balikat yung ulo ko? Nakasok na gano'n. Tapos nakatalok mo hanggang dito. Di mo makita. Balikat ko na yan. Ay, nako. Buti na lang, matigas yung mukha ko. Sobra. Pag ano ba, kapag ano na, Pabaliktad nga, ito nga yung mga tumama eh. para naman daming buto ng kamay ko. Wala nga, ayo. Yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.